radyo. Bandera, kuskus, bandera, kuskus, bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Cotabato, sa ngalan ng aming station manager Jasper Acosta, ako po ang inyong tagapagbalita Riza Kamid at ito ang Kuskus Bandera. Cotabato, sa ngalan ng aming station manager Jasper. Una sa ating mga balita, dead on the spot ang isang payong-payong driver habang swerte naman na nakaligtas ang kasama nitong babae ng pagbabarilin kahapon sa Purok 1, Barangay Tamantaka 4, Cotabato City. Kinilala ang mga biktima na sina Maula Isla Gadsali na siyang dead on the spot sa insidente habang kinilala naman ang kasama nito na si Normina Cuyo Matara. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na sa kayang dalawa ng payong-payong nagbigilan na lamang itong lapitan ng mga gunman at walang habas na pinagbabaril. Dead on the spot si Gadsali habang swerte namang hindi nasaktan si Matar sa pamamaril. Patuloy na inimbestigahan ng kapulisan ang insidente upang matukoy ang sospek at ang motibo sa krimen. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Samantala, isang lalaki rin ang biktima ng pamamaril sa Barangay Edcor, Buldon, Maguindanao del Norte pasado alas 4 ng hapon, araw ng Huwebes. Inalampas ngayon ang pagkakakilanlan ng biktima. Iniimbestigahan na rin ng kapulisan ang nangyaring insidente upang matukoy ang sospek at ang motibo sa krimen. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Samantala, balitang may kaugnayan pa rin sa pamamaril. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang kapitan ng barangay at treasurer ng barangay Kaya-Kaya, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur, matapos na pagbabarilin kahapon. Ang mga biktima ay kinilalang sina Edris Sangki, barangay kapitan ng Kaya-Kaya, at ang kanyang treasurer na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Naisugod na sa pagamutan ng mga biktima at ngayon ay patuloy na inoobserbahan dahil sa mga tinamong tama ng bala sa kani-kanilang mga katawan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Samantala, sa iba pang mga balita, formal nang nagsagawa ng proclamation rally ng senatorial slate ang Administrasyong Marcos. Kabilang sa ipinakilala sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Francis Tolentino, Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, former Senator Panfilo Lacson, former Senator Manny Pacquiao, si former Senate President Vicente Soto III, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, at Las Piñas Lone District Representative Camille Villar. Isinagawa ang proclamation rally kasabay ng pagsisimula ng campaign period para sa pagkasenador at party list group.
Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kaugnay sa balitang yan, Senator lineup ng PDP laban ipinakilala na. Ipinakilala na ang siyam na kandidato sa pagkasenador ng PDP laban, ang partidong kinabibilangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa lineup, sina Attorney Jamie Bondoc, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Representative Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez at ang aktor na si Philip Salvador. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala sa iba pang mga balita, sa layunin na maipalapit ang libreng serbisyong pangkalusugan at makapaghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangan, isang medical and outreach program ang inihandog ni Governor Boy Mariam Sangki mga dato sa mga residente ng Barangay Damabalas, Datopiang Maguindanao del Sur. Hindi bababa sa 1,000 katao ang nagkabenepisyo sa naturang programa, kung saan kabilang sa mga ipinamahagi ay ang libreng medical check-up, libreng gamot, libreng eyeglasses, chinelas, food packs, dental check-up, libreng tuli at iba pang mga assistance. Habang 10 katao rin na mayroong mga kapansanan ng tumanggap ng wheelchairs mula kay Congressman Muhammad Dong Paglas. Buong suporta rin ang ipinakitan mga aspiring officials ng Datopiang sa programa ng gobernadora sa pangunguna ni Mayority Candidate Engineer Zainal James Mloca, na siyang nag-organisa ng mga benepisyaryo kasama ang kanyang Vice Mayority Candidate Dato Pia Tukuran at ang buong lineup ng Team Agila Datopiang. Maliban rito, dumalo rin sa aktibidad sina incumbent board member Taharuddin Frank Mloca at sina Zahara Ampatuan at Dato Baba Omar na tumatakbong board member ng lalawigan. Labis ang pasasalamat ng mga nakabenepisyo sa naturang programa sa provincial government ng Maguindanao del Sur, dahil aniya ang libreng serbisyong pangkalusugan ay siyang isa sa higit na kinakailangan, lalong-lalo na sa panahon ng crisis. Bandera Live Report. Itong ginawa natin po ay nandito po yung medical team ng ating butiing Governor by Mariam Sangki Manguda Dato, 10 ng kanyang team sa Team Agila Maguindanao del Sur. Sila po ay nag-alok dito ng serbisyong medikal. No, may libreng gamot, libreng check-up, libreng dental care. Meron rin pong pagtuli doon sa mga hindi natuli at meron tayong dinagdag libreng gupit. Sabay po ito dito sa ating programa dito sa Datopiang na Tilagad sa Barangay, kung saan pumupunta tayo sa lahat ng barangay para makasama yung mamamayan ng bawat barangay. Ito na po yung pang-14 na barangay na napuntahan namin. And alhamdulillah, very successful po yung ginawa natin. Nakita nyo naman napakaraming tao. At talagang full force po yung pagpunta ng lahat ng mamamayan, residente ng barangay dito sa Barangay Damabalas, Datopiang. Kami po ay natutuwa dahil lahat po ng barangay na pinuntahan namin ay ganito kainit yung pagtanggap sa amin. Ako naman po, alam nyo, first time ko ito sa politics. And ngayon lang ako nakapil ng ganitong fulfillment, kasiyahan. Iba pala pag kaharap mo yung mga tao, nakikita mo sa mata nila na masaya, nakikita mo sa mata nila yung pag-asa. Kaya tayo po ay mas lalong nagsusumikap na sana ay mabigyan tayo ng tsansa na makapagserbisyo sa kanila. Sana po ay mamili tayo ng mabuti sa darating na halalan. Piliin po natin yung makatulong sa atin, yung makatulong na may taguyod na mabuti yung agama natin, agama Islam, may taguyod ng mabuti ang kapayapaan at development. Alam mo, hindi pwedeng mapaghiwalay itong dalawa, development at kapayapaan. Then susunod doon, ang piliin po natin yung leader ay magawa niya na maging business conducive yung lugar natin para po lahat
ng pamumuhay ng bawat mamamayan ay maging asenso. Well, honestly, matagal na po na nakikiusap sa akin yung mga matatanda dito sa lugar na baka daw gusto kong subukan. Nang sa ganon ay nakikita nila na baka ako pa po yung makapagbigay ng kaukulang pag-asa sa lugar namin. Maraming beses po akong tumanggi, subalit nitong mga huli po bago po tayo nag-file, naisip ko na hindi kaya ako magsisi pagtanda ko, baka makita ko yung itsura ng lugar na ganito pa rin at matanong ko yung sarili ko, ano kaya ang itsura ng Datopiang kung sumubok ako na ako yung maging leader nito. At yun yung nag-udyok sa akin. Gusto ko sagutin ang tanong na yun. Ano yung magiging itsura ng Datopiang kapag si James Mlook na ang mayor? At yan din ang tanong ko na sana ay sagutin ng bawat mamamayan ng Datopiang. Sagutin po natin yan. Sana po, suportahan niyo ako, maging ang aking team, yung aking vice mayor, si Dato Pia Tukuran, 10 ng aking mga councilors, ganun din po sa Team Aguila ng probinsya. Sana po ay sama-sama po nyo kaming mabigyan ng tsansa para maipakita nga natin kung ano nga ba ang magiging itsura ng Datopiang pag tayo na po ang namumuno dito. Gusto kong ibalik yung balik tayo doon sa pinaka-basic. Islamization, 4 yun, Islamization, tapos promotion of peace and development, pagsama natin yan. And then, 5, masolusyonan natin na may angat yung livelihood ng bawat mamamayan ng Datopia. Sa aking katunggali, actually second cousin ko po si Kuya Victor Samama. Yun lang po ang aking mensahe sa kanya. Naway maging mabuti yung kalusugan niya at maging maganda po itong ating pag-ieleksyon. Wala pong mangyari, maging peaceful, makapili ng mabuti yung mga tao kung sinong gusto nila. Yes, panawagan ko po sa mga supporters ko, maging sa kabilang partido, sana po laging manaig yung sabar at maging mainahon tayo kahit na ano ang mangyari. Huwag tayong padalos-dalos para po maging napaka-peaceful ang election natin dito sa Datopiang. Kuskus Bandera. Samantala, kasabay ng isinagawang medical and outreach program ng Team Aguila sa Datopiang, Maguindanao del Sur ay nagbigay rin ng pahayag si Congressman Muhammad Tong Paglas kaugnay sa mainit na usapin sa kanyang pagpirma sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kanyang ipinaliwanag ang kadahilanan o mga rason kung bakit ito pumirma. Aniya hindi upang kumalaban kay Vice President Duterte. Narito si Congressman Muhammad Tong Paglas. Live report. Siya ba sa Aguila ba niya pabay ugira niya pamapakutiti ka ron siya. Loko mo kayo sa bayan. Jihad. Na sa akin sa maya na ustor mo na yung pinadal ko, imamang ka no mga bansa muro. Imamang ka no sa anday matanduno ang makagapya sa kano. Dikin na mamawagi eleksyon na niya. UBCB ka man or Aguila ka, hindi masama ito. Ito ay cleansing. Cleansing ng good leadership. Na si kanua maraka to manota to ay judgment. Kanu niya bagay sa kaniko piyampinan. Kabilan sa mga kapitan, nagpiyampinan ng political will niya. Kung yan matando sa mani magagapya kanu maraka to, kaya kung nadikor tabanan sa barangay. Naniya ba si kanu ibosang sa muna na pami kanu sa mapiasa di kanu kadulatan. Di kanu kadulatan. Kageno ni ganggulo sa muna. Sa akin na desa midalo ni basar sa akin sa kinapirma ko sa impeachment ni number 55 ako sa impeachment ni BP to Bapa Jacarnen na pamin to sukawagi mo House of Representatives ito mami ingat kita bo kagina dahil mo na maka-explain o Presidente Tomamos so accountability no mga pundo ni. Na din maka-explain sa mapya lo sa Congress.
na Congress sa di pong punisisyon, tama sa may gumprendo sa bipay sa impeachment at ultiman. Makabayan Black, sa mga pare, luso, LP, Liberal Party, bipay. Nasa kami, pag-end. Kung tumato 15 ang nagkapaya kami, 16 na bakasyon namin. Election doon. Ada kami, kailangan na muna makapasa namin sa Senado, i-desisyon na Congress. Tumbato, tigi speaker. Nanimog kami mga congressman, kanya na last day namin, last session namin, na dinner rami, dagka na muna rin namin, pinanggaranan sa kulta. Dagka na muna rin. Okay, niya bunyasan, nasa kami, mong pride namin. Binuto kami na sa kanubulsa sa district kami. Nanay, kung kami ragi president, vice president, kaya national, marami rin nakuha niyo. Kung sa mga kami, makabuto kami siya sa maginawas kami, tumawa na kupunsel kami. Naniaba na, so kami, na desisyon kami, rumambo, pagkalupit kami, na tubay ng desisyon na namin, na impeachment. Niya po na pendesisyon sa final na Senado. Actually, kung titignan mo, nakakabuti pa ito kay BP. Para masabi niya ang katotohanan, harapin niya yung complaint sa kanya. Kung di totoo yun, mas lalo siyang lalakas sa 2028. Okay ito. Dahil na. Nasaki mo na minirwa ko ka, no kukuha ni tawang ko sa ka. No kukuha ni pupasan ko sa nani, wheelchair. No kukuha ni pupasan ko sa gamot at bumaya ko sa mga hospital. Ibagay ko sa mga project o nakinabun sa Congress. Then, majority rule. Majority na 215 ibinirma niya mo na pirma 91. Kanya na ito na pirma, hindi na pumuto sa next. Bagito rito na posito mo. Niya ba na rin. Na sa akin aso naka-explain ako sa kano, tubay ilapatusan na pinapirma ko ito para sa kano Bansamoro siya sa Maguindanao Sur. Tubay madalo ko siya, gakalimatan no, dito nung mamagukag. Kanya dahil matami niya, cleansing niya. Niya ba politika dahil matana matuwang ito. Dahil matana masabar ito. Dahil matana barasimba ito. Niya, na cleansing niya. Hindi kalingan na marakla ito, lutor. Baka tuloy kalingan na marakla ito, naturmi na lingan olaw tal. Respetuan ka no, Kos Bandera. Kaugnay sa balitang yan, ikid na dismaya naman ni Barangay Chairman Nasruddin Cap Jonas Muhammad ang pagkaka-impeach ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Aniya, nakakalungkot ang ginawa kay Vice President Sara Duterte dahil tinatanaw nitong malaking utang na loob ang nagawa ng Administrasyong Duterte sa Pilipinas. Nariyan ani ang war on drugs ni former President Rodrigo Duterte, kung saan nabawasan ng mga drug users, drug pushers sa bansa, nabawasan ng mga kriminalidad, lalo na ang kaso ng rape dahil sa paggamit ng iligal na droga. Dagdag pa ni Cap Jonas na nabigyan umano ng tsansa na magbago ang mga adik dahil sa Administrasyong Duterte. Bukod pa riyan, nadagdagan rin ang mga sahod ng mga kasundaluhan at kapulisan. Bagamat nalulungkot si Cap Jonas sa balitang ito ay nananalig ito at malakas ang loob nito na hindi ito matutuloy dahil sa pagkaka-adjourn ng talakayin ng pag-impeach kay VP Duterte. Narito si Barangay Poblacion 9 Chairman Nasruddin Cap Jonas Muhammad. Bandera Live Report. Bilang punong barangay, no, ang masasabi ko lang, dismaya, no? Kasi nga po, sa totoo lang, malaki po ang utang na loob natin sa mga Duterte administration. Unang-una, nagawa po ni President Duterte, no, nung siya po yung presidente, yung sa drugs, no? War on drugs, no? Nagkaroon tayo nabigyan ng pagkakataon yung mga addict na magbago, no? At yung mga drug lords, no? Yung mga drug lords na mga siga kasi nga may pera sila. Nabawasan yung mga rape that time, no? Na yung mga cases na pati yung mga kapulisan natin, mga kasundaluhan natin pinataas ng ating mahal na presidente ang kanilang mga sahod, di ba? At
yung mga kapulisan na gumagawa ng kalokohan, pati sila nakakasuhan. Hindi lang po yung mga mamamayan ng mga mamamayan na simpleng mamamayan, no, hindi lang po sila yung nabigyan ng kumbaga hindi na sila napag-initan ng ano. So ngayon ang masasabi ko lang, yun na nga, ang utang na loob sa administrasyon ng Duterte, kasi nga po maraming nagbago. At pangalawa, yung matinding na naranasan natin yung pandemya, no? Yung pandemya talaga, kung hindi lang talaga magaling ang ating mahal na presidente, isipin ninyo, no? Buong Pilipinas, nagkaroon tayo ng lockdown. Pero dahil sa magaling si Presidente Duterte, ay nakayanan pa rin niyang i-handle yung nasasakupan niya, yung Pilipinas na naihahon, no? Hindi nahirapan yung mga tao. Isipin mo, walang negosyo that time, no? Walang pumapasok na pero nabigyan pa rin ng maayos na buhay yung mga tao na nasasakupan dito sa Pilipinas. So, marami tayong utang na loob sa Duterte administration. Kasi nga po, kaya taas, saludo talaga ako sa kanilang liderato kasi parang ang guideline nila nasa Quran, sa totoo lang. Pero yun, masakit. Pero hindi naman tayo wala namang pangamba kasi hanggang lang yun pumirma yung mga congressman, sa totoo lang, kakapusin na po sila ng impeachment. By June, hindi na po, wala nang impeachment dahil sa time na yon, no? Kasi magre-resume ang sa June pa. So hindi na po pwede mag-impeach sa time ng palapit na kasi yung election. Samantala sa iba pang mga balita, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Team UBJP Cotabato sa lungsod sa nalalapit na halalan ngayong May 2025. Sa panayam ng Bandera News, kay Barangay Poblasyon na Chairman Cap Jonas, aniya tuloy-tuloy ang mga programa ng mga ito sa bawat barangay sa lungsod ng Cotabato. Lubos naman itong nagpapasalamat sa mga residente na kanilang mga napupuntahan dahil sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanila. Narito si Barangay Poblasyon na Chairman Nasruddin Cap Jonas Muhammad. Bandera Live Report. Alhamdulillah, sobrang nakapaghanda tayo, no? Sa totoo lang, ginagawa ko nga po ang lahat para lang mabigyan ako ng pagkakataon sa Cotabato ng pangkalaatan na leaders na yun, ginagawa ko talaga ang lahat. Sobrang handa. Marami akong estrategiya, no? Kahit papano ay nakahanda tayo. Alhamdulillah. Inshallah, alam niyo naman yung responsibilidad at yung mga councilor, no? Gagawa lang sila ng batas, panukala sa ating lungsod, no? At yun, kahit papaano makatulong tayo, may mga ideas na tayo. Inshallah, kung sakali tayo ipapalarin, yun, ang masasabi ko lang, kay Cap Jonas, bawal ang tamad. Okay? Yun, ang masasabi ko lang, sa buwan ng Ramadan, no? Kung tayo po ay magpapakabait sa buwan ng Ramadan, ipagpatuloy po natin yung pagpapakabait at pagmamahal sa kapwa. Hindi lang sa buwan ng Ramadan tayo magmamahalan, no? Kasi hindi po pinipili at hindi sinabi ng mahal na Allah na magpapakabait lang tayo sa buwan ng Ramadan. So, siyempre, mag-iingat po tayo lagi kasi palapit na rin po ang election, no? Hindi po natin alam kung ano yung kaugalian ng bawat kumakandidato. At yun, hindi naman pare-parehas ang mga tao, no? So yun, mag-ingat po tayo lagi dahil alam ko po mainit yung election natin, no?
alhamdulillah, no, ako po nagpapasalamat dahil isa po akong napili ng UBJP party sa kanilang party na tatakbong pangkonsehal, inshallah. Bandera. Sa iba pang mga usapin, iba't ibang disenyo ng mga bulaklak o flower bouquet para sa Valentine's Day o araw ng mga puso ngayong araw ng February 14 nakadisplay na ngayon sa mga stalls sa Tantawan Flower Shop, BC Hill, Cotabato City. Narito mga presyo ng mga bulaklak sa Tantawan Flower Shop sa Cotabato City ngayong Valentine's Day. Para sa rose, fresh flower na single bouquet nagkakahalaga ng 250 pesos. 3 pieces bouquet, 500 pesos. 6 pieces bouquet naman ay nasa 1,000 pesos. Para naman sa isang dosena ay nagkakahalaga ng 2,000 piso. Para naman sa assorted fresh flower na isang dosena ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Fossilized dried flower nasa 350 pesos per bouquet. Para naman sa chocolates ay nagkakahalaga ng 150 pesos hanggang 250 pesos. Para naman sa teddy bear, nagkakahalaga ng 300 pesos. Para naman sa package o flower, chocolate and teddy bear, nagkakahalaga ng 550 to 650 pesos. Samantala, pagtaas ng presyo ng mga bulaklak sa mga flower shop, asahan umano ngayong araw ng mga puso o Valentine's Day ayon sa ilang mga shop owners. Kaya naman para sa may mga asawa, jowa o kadate, ngayong araw ng mga puso, pumunta na sa Tantawan Flower Shop sa PC Hill, Cotabato City bago pa man kayo maubusan ng mga bulaklak. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Para naman po sa ating public service announcement, ipinapaalam po sa lahat ng mga magulang na ang Cotabato City National High School Annex o Don Isero site na matatagpuan sa Rosarites 5, Cotabato City ay bukas na po sa maagang pagpapatala o early enrollment ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 11 na magsisimula sa January 31 hanggang February 22 ng taong kasalukuyan. Karapatan po ninyo makapag-aral kaya huwag nang patagalin at pumunta na upang makapagpatala sa CCNHS Don Isero site. Samantala, para rin sa public service announcement, ipinapahatid na ang libreng pagpapatala sa Notre Dame Village Central Elementary School para sa school year 2025 to 2026 mula January 31 hanggang February 22. Mayroong mga enrollment forms at drop boxes na makikita sa paaralan at sa barangay hall. Maari na pong i-enroll sa kindergarten ang mga batang may edad na 5 taong gulang. Para naman sa mga transferees, ilakip po sa enrollment form ang kopya ng report card at birth certificate ng mga bata. Ang mga dating mag-aaral naman ng NDVCES ay otomatiko nang naka-enroll para sa susunod na baitang. Para sa inyong mga katanungan, maaari pong bumisita sa aming tanggapan o tumawag sa 552-1231 o kaya naman ay tignan ang Facebook page ng paaralan na Notre Dame Village Central Elementary School. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako po ang inyong tagapagbalita, Raiza Camid, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News Philippines, basta balita. Ibandera mo. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.